Yo, what's up mga tropa? Magandang araw sa inyo. Eto, dito tayo sa kanyang harapan, no? Kung nakikita nyo ay naka-bi-LED projector na rin yung kanyang headlight at meron na ring DRL. Pagdating naman sa kanyang grill mga tropa, yan napakalaki at merong Toyotang nakasulat at hindi na yung traditional na logo ng Toyota. Kung mapapansin nyo, ang kapal din ng kanyang bumper at kitang-kita na rin yung kanyang napakalaking intercooler mga katropa. At sa tagiliran naman mga katropa, kung napapansin nyo ay nakamags na rin yung kanyang gulong. At syempre maganda yung kulay ng kanyang mags. At syempre yung suspension nito sa harapan ay naka coil spring na rin. At yung kanyang sukat ng gulong ay 215 65 R16. Pagdating naman sa kanyang side mirror, ito ay naka manual folding naman. Pero hindi naman yan big deal, di ba mga tropa? Pagdating naman sa tagiliran ng kanyang pintuan ay meron nakalagay na body cladding. Ito ay accessories mga tropa. Optional naman yan kung gusto niyo magpalagay ng ganyan. Pero additional naman sa presyo. Pagdating naman sa kanyang bukasan ng pinto, nandyan nakatago at hindi halata. Dito naman tayo sa kanyang drop side. Yan yung kanyang lock mga katropa. Easy lang yan i-lock kasi may spring na yan at stainless na rin yung kanyang lock. Madaling gawin yan at madaling tanggalin kahit isang kamay ay kayang-kaya nyo yan buksan mga katropa. Hindi na kayo papahirapan ng sasakyan ito kasi ito ay modernong truck or yung tama raw na luma, ginawa na nilang moderno. Siyempre, iba't ibang variant yan. Merong van, merong drop side, pwedeng ambulance, pwedeng i-convert sa police car, at kung ano-ano pa mga tropa. Ito ay naka-drum brake, pero okay lang yan. Malakas naman yung preno nito mga tropa. At syempre, ganun din yung sukat ng gulong sa likuran. At ang gagandahan nito ay naka-mags na siya, kaya premium siya tingnan. Pagdating naman sa kanyang likuran, ayan naman yung kanyang taillight. Siyempre, hindi naman siya LED, pero maganda naman at malinis ang pagkakagawa. Pagdating naman sa bukasan ng likod, ay ganyan lang mga katropa. Naka-stainless na rin yan at naka-spring. Ito, papakita ko sa inyo kung paano buksan. O di ba? Napakadali lang kasi di-spring na siya mga tropa. At ito, dun tayo sa may pinakaulo niya. Yan, meron din man siyang protection para hindi mabasag yung salamin kung sakali may ikakarga kayong mabigat or mataas. Pagdating naman sa kanyang suspension, ayan o, napakakapal ng kanyang lip spring o. Talagang ready ito sa kargahan. Meron nga pala itong 1,100 kilograms payload capacity. Kaya kayang-kaya talaga ito kahit mabibigat na karga. Kasi design yung kanyang lip spring para kumarga ng mabibigat. Lalo na pag ginagamit ito sa negosyo. Pagdating naman sa kanyang rear stepboard, ito ay 100% na steel at nagsisilbi din siyang rear bumper. Tapos meron na pala itong integrated na turn signal dyan sa tagiliran. Dito naman tayo sa kanyang interior. Kung nakikita nyo ay meron siyang black and orange combination na kulay. Tapos syempre ito ay naka-power or electronic side mirror adjustment. Tapos syempre naka-power window na yan mga katropa. At kung nakita nyo yung kanyang dashboard ay merong orange na accent. Tapos yung kanyang upuan naman ay manual adjustment. Forward, backward at saka recline. Tapos syempre ang ganda, naka synthetic leather na rin siya mga katropa, o di ba? At least hindi siya basta-basta babaho kasi yung fabric kapag tumagal nangangamoy na yan syempre sa pawis o kung ano pa. Sa baba ng kanyang upuan nandyan yung adjustment ng forward at saka backward. Dito naman tayo sa kanyang steering mga katropa. Ito ay naka-plastic na rin. Tapos 3-stem yung kanyang manubela. Tapos yung kanyang aircon vent ay pabilog at merong orange accent. Kaya parang moderno talaga ito tingnan. So ay mga katropa, dito tayo sa kanyang steering wheel, no, sa pinaka dashboard niya. Ayan, no. Bale, same siya sa Hilux kahit dito sa kanyang steering wheel, no. Tapos syempre naka touchscreen na yung kanyang monitor. Kaso hindi natin mabubuksan kasi nasa showroom tayo. Tapos ito yung kanyang pinaka aircon vent, meron siyang orange na accent dito. Pati dun sa dulo. Nga pala, optional nga lang itong ano na to. Itong cup holder. Kasi wala talaga daw yan. Bali, accessories daw yan mga tropa. So kung gusto mong bumili, available dito sa may kasa. Tapos dito may Toyotang malaking pangalan, no.
airbag na rin siya mga tropa. Ayan. Dual airbag na rin siya. So, yung halaga nito nasa 1,047,000 pesos. Tapos dito naman yung kanyang hazard light. Tapos sa baba naman, rotational na aircon knob. Ayan, ito yung high-low temperature. So, ito merong USB socket or natawag na socket, no? Pwede ka maglagay ng USB charger. Tapos dito bakante. Ito yata yung 4x4 knob, kaso 4x2 ito. Tapos dito naman yung USB Type-C na charging port. Ayan. So, meron na tayong or meron ng charger dito, dalawa agad yan. Type-C to Type-C yung cable. Tapos dito, may space dito, pwedeng ilagay yung cellphone, pwedeng maglagay ng coins, kung ano pa. Tapos meron ditong cup holders, dalawa mga tropa. So parang same na same siya sa Hilux. Tapos ito, ang gagandahan nito, drop side automatic transmission. Ayun, no, di ba? Yun. Tapos syempre automatic transmission, ayan, no. Saan ka pa drop side na sasakyan, naka automatic transmission na. Tapos syempre yung kanyang cup holder dito, tas dito naman yung kanyang handbrake. Tas meron ditong center console, ayan, oh, malalim din siya. Ayan. Kala mo leather, oh, pero plastic na siya mga tropa. Tas dito naman synthetic leather yung kanyang upuan. Ayan, oh. Not bad na rin kaysa sa may fabric, di ba? At least kapag ginamit nyo to sa outing, kung basa yung short nyo, hindi basta-basta babaho yung upuan nyo kasi synthetic leather na rin siya mga tropa. Tapos ito kagandahan, naka-power window na rin siya mga tropa. Yung design nito mga tropa ay para siyang parang FJ Cruiser, yung ganun yung formahan niya. Tapos ito merong ano yan, yung grab bar, dalawa sa driver tsaka sa passenger, grab bar. Tapos ito yung kanyang ceiling light, ayan, oh, di ba? Tapos dito lang yung visor niya, wala sa driver, bakante yan mga tropa. Ayan, may rear view mirror na rin siya, right? Ito naman yung sa wiper, ito naman sa headlight at saka sa signal light. Ayan. Tapos dito bakante ito na switch, pwede ka maglagay ng additional na accessories. Kunyari, ang fog light, ilaw, blinkers, or kung ano pang mga gusto nyong ipalagay. Turbo timer, ayan, meron dito. Ayan. Tapos na-adjust nga pala yung kanyang manubela. Ayan, oh. Natitilt siya, pero hindi siya telescopic. Tilt lang siya. Pagdating naman dito mga tropa sa kanyang glove box, so ano siya? Hindi siya natatago, natitiklop. Parang ano na siya, built-in or open siya. Kitang-kita mo yung ano dito, yung loob. Kasi hindi mo na masasarado to. Malalim naman, ayan, oh. Yung papers, malalim. Siyempre ito mga tropa ay 2-door lang, kaya dito sa likuran ko wala siyang upuan. Ayan. Kumbaga ano siya, ang pang cargo, pwede ka magkarga ng motor mo, ganun. Tapos pwede ka magkarga ng matataas na bagay, ref, sofa, kung ano mang gusto mong i-business, magagamit mo tong Tamaraw na to, Hilux Tamaraw mga tropa. So ayan, oh, di ba? Ganda ng interior niya. Nga pala si Motodeck, kumuha nga pala ng ganitong model na Tamaraw kulay black. Kakakuha lang niya. Yan. Hindi ko alam kung anong plano niya doon, pero maganda din tong forma nito kasi parang futuristic yung design, parang FJ Cruiser yung datingan niya, pero cargo siya. Yan. At syempre bago ko tapusin ang video ito, nais kong pasalamatan si Ma'am Genevieve Faeldonia, marketing professional dito sa Toyota Iloilo. Ipa-flash ko na lang sa screen yung kanyang cellphone number, at sa gustong kumuha ng Toyota na sasakyan, please contact ang kanyang Facebook. Salamat mga tropa. Don't forget to like, share, and subscribe. God bless.